Diyos ko po, mga kababayan, yung issue ni Pulong noon sa flood control, mga kababayan, posibleng mabubuksan at mauungkat na to. Nako, bakit? Abante. Si Abante, mga kababayan. Sino? Si Bini Abante, Congressman Bini Abante ng 6th District ng Maynila, hinamon si Mayor Baste Duterte na ilabas ni Pulong ang kanyang 51 billion kung saan dinala, saan ginastos, paano ginamit, at magkano ang nakuha niya. Mga kababayan. Si Anton Lopez, bayaran. Bayaran talaga. Bakit? Nandun ba ako sa dahig para i-cover ang mga Duterte? Tanong ko lang, andun ba ako sa dahig para i-cover ko ang mga Duterte kaya sabihin nyo akong bayaran? Baka naman, sino ba yung vlogger nandun sa dahig nagko-cover? Sige nga, magkano ba ang pamasahe papuntang dahig? Di ba? Yan ang tanong. Bayaran daw ako. Pero, ang vlogger nila nandoon naka-cover. Magkano ang pamasahe papuntang dahig? Magkano ang visa papuntang dahig? Yeah? Tanungin nyo, sino ang bayaran? Ba't nandun sila naka-cover? Magkano? Magkano ang pamasahe papunta't pauwi mula sa dahig? Tapos sabihin ninyo, ako bayaran, putang ina ninyo, mga DDS. Mga DDS na sasaktan yan, tignan nyo mamaya. 100 nanonood sa aking DDS dyan, mamaya 7 na lang matira dyan. So ito, mga kababayan, speaking of Duterte, saan dinala ni Pulong? Naku, mauungkat ito, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, mga Duterte, wag na kasi kayong makisawsaw sa issue kung hindi naman kayo kasali. Kasi bakit? Nung kayo inisyo, saan nyo dinala yung confidential fund, hindi naman kayo nagsisipot, hindi naman kayo nagsasalita kung saan nyo dinala. Ngayon, issue sa flood control, nagpuputak-putak at sumasali-sali kayo. Kaya ngayon, mga kababayan, mabubuksan at mauungkat ulit yung mga problema ninyo noon. Yung pangalawa na kontraktor nga pinapatawag sa Senado ngayon, kumalat na pinsan daw ni Digong. Di ba? Yung may-ari. Si Risa Por, silo po sa inyong lahat dyan. Tignan ninyo, yung top 2 kontraktor na kumuha ng 8 billion ba yun or 11 billion? Correct me if I'm wrong. Na project sa gobyerno, pinsan daw ni Digong. Ngayon, mga kababayan, ito na. Sagutang Bini Abante at Pulong Duterte. Ito na. Mauungkat to. Mga kababayan, mark my word. Mauungkat ito. Ito na. Kaya nyo, may ads lang. Alam nyo mga DDS, wag na kayong magpagod mag-comment dyan. Kasi bakit? Kada comment ninyo, kikita ako. Kayo, mamumura ko lang kayo. Putang ina ninyo, bobo kayo. Ito. Wait lang mga kababayan kasi mahina ito. Hanap tayo na medyo malakas-lakas na boses. Ito. May sagot si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa hamon sa kanya ng kapwa kongresistang si Manila 6th District Representative Benny Abante, chairperson ng House Committee on Human Rights. Ito ay matapos na magpasaring ang Manila congressman sa pondong tinanggap ng distrito nito nang nasa ilalim pa ng Duterte administration. Sa gitna ito ng ulat na mahigit 200 lugar sa Davao City ang nakaranas ng mga pagbaha. Biruin nyo, 200 lugar sa Davao City. Okay lang, Manila, isang lugar lang, Maynila lang yun binaha. Pero yung Davao City, 200 lugar. Putang ina. Saan nga ba napunta dyan? Bakit halos? Ito pakinggan ninyo. Sa epekto ng pag-iral ng weather systems kamakailan. Ako, ang suggestion ko kay Mayor Baste, tanungin niya yung kanyang kapatid na congressman. Magkano ba ang pondong nakuha? Magkano daw ang pondong nakuha? Nako, mapilitan talaga kayong sumagot kay Abante nito. Kasi si Abante, di ba? Ito, makakalkal ito, mga kababayan. Maniwala kayo sa akin. Actually, alam ko naman, mga kababayan, kung saan napunta ang 51 billion. Nung napanood ko si Cielo. Kilala nyo si Cielo, dating ni PBBM, staff ni PBBM. Sinabi ni Cielo yan kung saan napunta at nahati-hati yung 51 billion na napupunta sa mga proyekto na hindi ko alam kung napagawa ba o hindi. Mga kababayan, sabi ni Bini Abante, saan napunta ang
51 billion. Pangalawa, Congressman Pulong, nung congressman siya, nung panahon ng kanyang father, magkano po hinakuha? I-reveal niya. I-reveal. Kung saan ginamit. Saan ginamit? Kung saan ginamit ang pondong yan. Tama. Kung paano ginamit yan. Paano ginamit? Ilang bilyon. Ilang bilyon? Sa control project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Pero ayon kay Congressman Duterte, kung gustong malaman ni Congressman Abante kung magkano ang inilaang pondo sa flood control projects sa Davao City, inuutusan nito ang Department of Public Works and Highways o DPWH District and Regional Offices na magbigay sa mambabatas ng opisyal na datos at halaga. Ang sabi ni Pulong, tinatawagan niya ang DPWH na ibigay daw ang listahan, no? Kung magkano ang halaga at saan napunta ang kanyang proyekto dyan sa Davao. Dapat hindi lang listahan Kasi bakit mga kababayan? Nangyari na kasi. Nagpasa ng listahan ang DPWH. Nung pinuntahan ni PBBM, walang project. Magkaiba ang finish project sa actual project. Hindi dapat listahan lang. Dapat magpadala ka din ng picture. Hindi pwedeng listahan lang, hindi pwedeng resibo lang, hindi pwedeng DPWH lang ang magpasa. Kailangan may picture. Kailangan may makita ka talagang building or whatsoever, simento doon na napapagawa. Kasi mahirap yang, katulad kapunta ni PBBM, pagdating niya doon sa Bulacan, ni isang haligi, ni isang bakal, walang nakatayo. Pero, anong sabi ni PBBM? Nakalagay sa DPWH, completed. Mahirap yung ganyan, Pulong. Mahirap yung ganyan na sasabihin mo, DPWH, padalhan nyo si Abante. Patunay na kumpleto, walang nalaglag, di ba? Walang bumigay na flood control. Mabilis kasi gawin na completed. Pero kailangan i-search yan. Kailangan tignan yan, puntahan yan. Mahirap yan, mga kababayan. Ang daming DDS, mga putang inang DDS, mga bobo kayo. Alam nyo, mamaya ko sabihin ko anong rason kung bakit bobo kayo pagkatapos ng live. Wag kayo, comment kayo dyan. Mga bobo kayo. Mga putang ina ninyo. Si Digong mamamatay na, DDS pa rin kayo. Ito, continue. Giit pa nito, walang nagbabagsakang flood control project sa Davao City. Paano nga magkaroon ng babagsakang flood control project kung wala naman talagang napagawa? Talagang walang mababagsak. Saan ka makakita ng mabagsak kung wala ka namang nakikitang na itayo? Walang mababagsak. Bakit? Kung wala ba namang naitayo, anong mababagsak? Ang kailangan kasi hindi resibo. Ang kailangan kasi doon yung actual. Yan ang totoo. Katulad sa confidential ni Sara. Binili daw ng ganito, ginastos daw ganyan, hindi pwedeng makita kasi confidential. Paano kung binulsa lang, tas resibo lang ang pinagawa? Napatunayan na kasi na namiki sila ng resibo. Bakit? Anong ginawa ng DepEd noon sa confidential fund ng DepEd nung si Sara pa ang namuno sa DepEd? Ginawaan nila ng peking resibo ang Armed Forces of the Philippines na 15 million. Ending, ang sabi ng Armed Forces, wala silang natanggap. Nako, eto mahirap kasi yung resibo-resibo lang. Kailangan merong mismong pinagawa. Meron mismong pinatayo. Resibo-resibo. Eto mga DDS, pag naparinggan ninyo ito, masasaktan kayo. Eto eto na. DepEd, EFP, resibo. Ay, putang ina. Tignan nyo Pinalabas mo nang ginamitan noon ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte ang isang Youth Leadership Summit ng AFP. Yan ay matapos linawin ng Philippine Army na wala sila nakuhang pondo mula sa DepEd. Diba? Sa balitang yan, Man Enriquez. Tignan nyo Kinuwestiyon sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang ilang dokumentong ipinasa ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Sa ilalim ni Sara Duterte. Anong ginawa ng DepEd?
ito sa pinaggamitan ng kanilang confidential funds noong 2023. Lumalabas kasi na ang dokumento na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit ay certification na hiningi lang sa Philippine Army. Certification! Hiningi lang! Larang higit 15 million pesos. 15 million pesos! Mahirap kasi yung resibo lang. Kailangan may makita ka. Na ginastos ng Armed Forces of the Philippines para sa Youth Leadership Summit o YLS. Kumbaga, tila nang hingi lang umano ng resibo sa ibang ahensya ang DepEd para ma-justify ang gastos sa kanilang confidential funds. Yan ang pinalutang ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro matapos linawin ng Philippine Army na sariling pondo ng AFP ang ginamit sa naturang aktibidad. 48 Kita nyo? YLS that were conducted. You used the fund of the Philippine Army. For our participants, we used the Philippine Army. For the students, they used the local government unit funds, Mr. Chair. Ayon kay Luistro, malinaw na walang ginamit na pera ang Philippine Army mula sa DepEd. Ang problema pa, hindi raw alam ng mga opisyal ng Philippine Army na gagamitin ng DepEd ang kanilang certification sa ibang bagay. Kita nyo? Gumawa ng resibo 15 million tapos hindi alam ng Armed Forces na meron palang ganon. Mahirap yung ganyan. Kailangan meron mismong pinagawa. Hindi yung hingiin mo sa DPWH, nandun, completed, o resibo, na tapos, pag inisa-isang puntahan yan, kung walang naipatayo. Diba? Ayan na, mga DDS. Ikaw na magaling. Magaling talaga ako. Tignan nyo, hanggang dyan ka lang sa comment section. DDS? Ito pa. Continue natin, mga kababayan. Nako po. Continue. At wala ding ghost projects. Kung may bahaman, humuhupa rin anya agad. Kung may baha man, inamin, may baha. Diba? Kung may baha man, huhupa rin agad. So, aminado nga naman na binaha. Diba? Kita ninyo? Nakita ninyo mga kababayan? Aminado, may baha. Kung may baha man, huhupa din agad. So, bakit nga ba binaha kung walang flood control na bumibigay o bumabagsak? So, kung meron palang flood control kompleto pala dyan, bakit binabaha? Sige nga, mga kababayan. Kung meron man palang flood control dyan, bakit binabaha? Kita niyo, pakinggan niyo Control projects sa Davao City. Kung saan ginamit ang pondong yan. Kung paano ginamit yan. Kung ilang bilyon ang napunta sa flood control project. At kung bakit malaki pa ang baha at Davao. Pero ayon kay Congressman Duterte, kung gustong malaman ni Congressman Abante kung magkano ang inilaang pondo sa flood control projects sa Davao City, inuutusan nito ang Department of Public Works and Highways o DPWH District and Regional Offices na magbigay sa mambabatas ng opisyal na datos at halaga. Giit pa nito, walang nagbabagsakang flood control projects sa Davao City at wala ding ghost projects. Kung may bahaman, humuhupa rin anya agad. Akala ko ba walang ghost project, walang nababagsakang flood control, pero bakit binabaha? Kung may baha man, humuhupa din agad. Akala ko ba walang ghost project, walang nagbabagsakang flood control? So kung merong flood control, maayos, hindi bumabagsak, hindi nasisira, bakit binabaha? Diba? Continue. Hindi kagaya ng mga swimming pool sa lugar ng Manila Congressman. Hindi daw kagaya ng mga swimming pool sa lugar ng mga Manila Congressman. Ngayon mga kababayan. Isa lang naman tanong ko. Kailan ba ito bubulaklatin? Kailan ba ito uungkatin? Pag sobrang ulan, syempre may baha. Putang ina talaga. Ito yung rason ng DDS. Pag sobrang ulan, syempre may baha. Gago. Sabi ni Anton Lopez. Anton Lopez, example ko sa'yo. Di ba may flood control nga? Ang sabi, walang flood control na bumibigay. Walang flood control na bumabagsak. So bakit nga pag umuulan, bumabaha? Putang ina. Di ba may flood control? Ba't binabaha pa rin? Di ba? Meron
meron ba talagang flood control? Kasi kung may flood control, kahit umulan yan, wala kang mararamdamang baha. Di ba? Walang flood control na bumibigay. Walang flood control na bumabagsak. So, pag umulan daw, syempre bumabaha. Di ba? Ang tanong, mga kababayan, kung merong flood control, ba't babahain pa rin? Di ba? Iyon ang problema. Sino ka po ba para magsalita? Taxpayer. O ikaw? Di ba? Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Yeah, mga kababayan, sabi ko sa inyo mga kababayan, sa mga Duterte, tigilan nyo na yung pakikisawsaw ninyo. Bakit? Sa kakasawsaw ninyo, mababalik sa inyo yung mga sinasabi ninyo. Sa pakikialam, dapat sa inyo, manahimik na lang kayo. Trabahuin nyo na lang kung anong trabaho ninyo dyan sa lugar ninyo. Yeah? O asikasuhin nyo na lang kung may baha dyan. Makikisawsaw kayo, makikisali kayo sa issue, sa gulo, hanggang sa kayo, pati yung problema ninyo, makakalkal. Bakit? Kasi meron kayong mga problema noon. Magkano nga ba yung sinasabi? 51 billion. Yeah? 51 billion. Tapos, nag-comment si Anton Lopez, natural umulan, babaha. Saan mapunta yung flood control kung kada ulan baha? Yeah? Ang sabi nga ni Pulong, walang flood control sa amin na bumibigay at walang flood control sa amin ghost project, walang flood control sa amin na bumabagsak. So, kung walang bumabagsak, walang bumibigay, walang ghost project, bakit pag umulan bumaha? Di ba kaya nga nagkaroon ng flood control para hindi kayo bahain? So meron ba talaga? Yan ang tanong ngayon mga kababayan. Kasi pag i-background check yan ni Abante, kung saan yan banda, isa-isahin yan. Good luck. Di ba? Good luck mga DDS. Ang bububo nito mga DDS, no? Ang lakas bang loob sumugod dito sa live na hanggang comment lang naman sila. Di ba? Hindi nila naiisip, nagsasalita ako versus sa keyboard warrior. Ito ba yung sinasabi ni Francis Tolentino na bayad ng China? Di ba? Diyos mio Marimar, kita ninyo? Natural daw, umulan, bumaha. So anong kwenta ng flood control? Kaya nga binigyan ng 51 billion project para sa flood control. Kung bumabaha man daw, umuupa lang din. So bakit babahain pa kung meron namang flood control? Diba? Sa anong klaseng flood control? Hanggang tuhod lang? Diba? Alin ba mas malaki? Davao City o Marikina? Tignan nyo Marikina ngayon, wala nang baha. Bakit? Kasi maayos yung flood control. Ang taas ng level nila pero hindi umabot sa city. Di ba? Yung problema ninyo. Ito pa, mga kababayan, ito yung hamon. Yung hamon ni PBBM, mga kababayan, na mag-lifestyle check. Ito na. Marami